Ang susunod na programa ay hatid sa inyo ng PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Mag-hyperbaric ka na! Ang inyong lingkod bayan, Tony Falcon. Tony Joy Rojas po, ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kami ang inyong lingkod bayan. Magandang hapon po mga kababayan. Muli na namang sumasa inyo ang programang May Puso para sa Lahat. Ito ang Lingkod Bayan. Ako po si Tony Falcon. Matapos ang relief operations at cash forward program, ang tuloy-tuloy na rehabilitation naman at pagbibigay po ng pinansyal na tulong ang ginagawa ng Chuchi Foundation Philippines sa mga biktima ng kalamidad sa Visayas. Alamin ang kwento ng kawang-gawa ng grupo sa Lingkod Bayan Choice. Sa nakalipas na nursing board exam, ang ilan ay pinalad na pumasa, ngunit hindi pa man nagtatrabaho. May panawagan naman sa gobyerno ang mga volunteer nurse sa mga ospital. Alamin sa Lingkod Bayan Balita sa Medical and Dental Services. Tungayan ang serbisyong hatid ng PCSO sa mga may sakit. At sa Lingkod Bayan para sa talento mo, isang kanta ang handog natin para sa mga bayaning Pilipino. Ang mapapanood, yan at maraming iba pa sa pagbabalik po ng Lingkod Bayan dito sa Light TV. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na! Patuloy pa rin ang pagbibigay ng pinansyal na tulong ng PCSO sa mga mahirap na Pilipino. Walang sapat na pambayad sa ospital para sa check-up, ang pagsuporta sa mga sakit na nangangailangan po ng mabang gamutan tulad ng chemotherapy, hemodialysis at dialysis. Katulad po nila, panoorin natin. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Medical Dental Services. Sinong may sakit eh? Sir, yung anak ko po, yung panganay, si Raymond Daisor. Ilang taon na? 30 years old na po siya. Anong sakit niya? Ano po, yung sa kidney po, dinadialysis na po siya. Pangatlong taon na po kami ngayon humingi po ng tulong dito po sa PCSO, sir. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa atin po isa sa mga ahensya ng gobyerno, ang PCSO, sa malaking tulong po na ibibigay po sa lahat ng tao nangangailan, lalo na po sa aking anak na si Raymond. Maraming pong salamat ulit sa PCSO. Taga saan po kayo? Taga San Isidro, Multalban. Ako po, Anong sakit? nagdadialysis po. Anong sakit pa? Sa kidney. Sa kidney po yun. Sa kidney po yun na sobrang na 2 taon. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong na binibigay sa PCSO. Malaking tulong ito para sa amin. At least lahat ang pakinabang na binibigay ng gobyerno na sa amin ay talagang walang katapusan pagpasalamat namin. Kami nagpapasalamat sa lahat na ukulan lahat dito sa PCSO, mga personnel, napakabait, lahat ibinibigay sa amin. San Luis, Batangas po. Sino po may sakit? Ang anak ko po, ooperahan po sa likod. Anong sakit niya? Congenital scoliosis po.
Salamat po ng marami sa PCSO. Praise the Lord po kasi talagang hindi ko maipapa-opera ang anak ko. Salamat po na marami kung wala po ang PCSO. Kung hindi po ni God para gamitin po hindi ko po maipapa-opera ang anak ko. Salamat po kay God. Salamat po sa PCSO. PCSO na maibigay ang sapat na serbisyong pangkalusugan para sa inyo, mga kababayan. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office ay patuloy, walang kupas, pinatatag at lalong pinapalakas pa ang serbisyo para sa inyo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo. Tangkilikin ang produkto po ng PCSO sapagkat tulong mo, buhay nila ay naisasalba. At para sa inyong katanungan, pwede po kayong tumawag sa aming tanggapan 544-6641 o di kaya sa cell number 0920-679-6974. Makinig sa radyo sa DWAD 1098 kHz o mag-email kayo sa lingkudbayan ni Tony Falcon at yahoo.com. At isang makabayang awitin naman ang matutungayan sa ating pagbabalik. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Food Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Ngayong hapon, ang mag-ama magkasama sa musika. Sila Willie at Maylie San Juan, Bayaning Pilipino. Panoorin po natin to. Kahit di ko nakita ang mga kaganapan noong ika'y nagtatanggol sa ating inang bayan, tumubo sa isipan ko at aking kaalaman, katumbas ng kalayaan, buhay mo'y inilaan. Ang musikang ito'y alay para sa'yo, sa hirap mo't pagmamahal sa Pilipino. Dahil sa'yo ay nagising ang bayan ko. Salamat sa'yo, Bayaning Pilipino. Ang kwento ni Lolo noong bata pa ako, hirap at sakripisyo dinanas ng Pilipino. Digmaan ay naganap, luha't dugo ay naghalo. Sila'y hindi pumayag na sakupin ang bayan ko. Ang musikang ito'y alay para sa'yo, sa hirap mo't pagmamahal sa Pilipino. Dahil sa'yo ay lumaya ang bayan ko. Salamat sa'yo, Bayaning Pilipino.
ko, ang buhay mo'y inalay mo sa bayan ko. Hapdi ng dibdib ko'y isinigaw sa lansangan, ang minimithing kalayaan na kamtan ng lakas ng mamamayan. Pagmamahal sa bayan ko'y pamana mo, mananatili sa puso ko ang tulad mo. Naging isang pamilya ang Pilipino. Salamat sa'yo, bayaning Pilipino. Ang musikang ito'y alay para sa'yo, sa hirap mo't pagmamahal sa Pilipino. Dahil sa'yo nagkaisa ang bayan ko. Salamat sa'yo, bayaning Pilipino. Available na po sa iTunes ang awitin na yan. Suporta natin ang sarili natin. Kung gusto po ninyong maimbitan sila sa inyong okasyon, tawag lang sa telephone number 544-6641 o di kaya sa cell number 0920-679-6974. Samantala, kung gusto ninyong mapanood tulad po nila, tawagan lang kami. Lingkod Bayan Balita, susunod na. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Food Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Sa nakalipas na board exam, nadagdagan muli ang bilang po ng mga nurse na walang trabaho sa bansa. Kasabay nito, patuloy pa rin ang pagtaas po ng bilang ng mga volunteer nurse sa mga ospital. Kung kaya't nagpapasaklolo na sa gobyerno, narito ang paglingkod bayan ni Cathy Cruz. Programang pangkalusugan para sa lahat. Yan ang kampanya ng pamahalaan. Subalit tila nakaligtaan ang kapakanan ng mga nurse sa bansa, gayong katulad ng doktor. Sila man ay may mahalagang bahagi sa pagpapalawig ng kasiguraduhang magkaroon ng isang malusog na bansa. Tunay nga bang sobra ang mga nurse sa bansa o ginawang dahilan lamang upang sila ay abusuhin? Ayon kay Lea Pakis, ang Pangulo ng Ang Nurse, pang-aabuso sa kanila ang nagtulak ng pagkakabuo ng kanilang grupo. Anya, tulad ng isang simpleng manggagawa, sila'y may karapatan ding bigyan ng sahod, lalo na't sila ay pawang mga professional at board passers. Isang kasinungalingan at panloloko sa bayan ang isyung maraming nurse sa bansa. Ayon sa Vice President na si Ana Kapunan, sa kanilang pagsasaliksik at patuloy na pag-aaral, 12 pasyente ang tamang bilang na inaasikaso ng bawat nurse. Hindi ang kasulukuyang pamamalakad at karanasan, lalo na sa mga pampublikong ospital na 100 pasyente bawat nurse o katumbas na ng isang ward. Bukod dito, isang malaking katanungan sa kanilang hanay na sa halip Certificate of Employment ay Certificate of Deployment ang ibinibigay sa mga nagsilbi sa isang pribado o pampublikong hospital, kung saan hindi naman magagamit bilang credential ng isang nurse. Ang masakit pa dito, pinakinabangan na
Sila pa ang nagbabayad upang sila'y makapasok lang ng ospital at makapagtrabaho. Pinapalabas na sila ay sinasanay pa sa kanilang propesyon kahit sila ay pasado na sa board, gayong sa panahon ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo ay dinaanan nila ang maraming pagsasanay bago sila magtapos. Sila man ay may buhay at kalusugang nakasalalay, dignidad na inaalis dahil sa kawalan ng matinong programa, gayong sila man ay may malaking nagagawa bilang katuwang ng mga doktor, hindi lamang sa mga ospital sa pagpapabuti ng kalusugan ng sambayanan, lalo na sa kanayunan. Cathy Cruz, para sa Likod Bayan, Balita. Maraming salamat, Cathy Cruz. Samantala, kung ikaw ay madalas kapitan ng sakit na ubo, sipon at trangkaso, kumain ka ng prutas na pinya para lumakas ang inyong resistensya. Tuklasin sa Paglingkod Bayan ni Bea Corpus. Ang pinya ay isa sa pinakakilalang prutas sa buong mundo. Ito ay matamis, makatas at masarap. Mahalaga ito sa ating kalusugan dahil mayaman sa sustansya, malakas na panangga laban sa mga sakit. Ang pinya o Ananias commosus ay puno ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, C, calcium, phosphorus at potassium. Mayaman sa fiber at calories. Ang pinya ay mayaman sa vitamin C. Ito ay nakakatulong upang labanan ang virus na nagdudulot ng ubo at sipon. Kahit ikaw ay nahawaan ng nabanggit na sakit, ang pinya ay nakakatulong upang ikaw ay gumaling. Mayroon itong bromelain, kung saan ito ay epektibo upang pigilan ang ubo at matanggal ang plema. Ang pagkain ng pinya habang umiinom ng tamang gamot na reseta ng doktor sa inyong sakit ay nakakapagpabilis ng inyong paggaling. Ang pinya ay popular din sa kakayahan nito na panatilihing malakas ang mga buto dahil ang prutas na ito ay mayroong manganese na kailangan ng ating katawan sa pagkakaroon ng matibay na buto at kalamnan. Marami sa atin ay pinapanatiling maayos at malusog ang mga ngipin, pero nakakalimutan bigyan ng importansya ang pagpapanatiling malusog ang mga gilagid na parehas dapat ingatan at pangalagaan dahil ito ang kinakapitan ng ating mga ngipin. Kapag ang isang tao ay hindi maganda ang kondisyon ng gilagid, sa katagalan, ang ngipin ay mabubulok at masisira. Ang pagkain ng pinya ay nakapagpapalakas ng mga gilagid na nakakatulong upang maging matibay at malusog ito. At alam nyo ba na ang pagkain ng pinya ay pinagiginhawa nito ang pakiramdam ng may sakit na arthritis sapagkat ang prutas na ito ay nakakawala ng pamamaga. Bea Corpus para sa Lingkod Bayan, Balita. Maraming salamat, Bea Corpus. Narito na ang Chuchi Foundation Philippines. Sa dami po ng kalamidad na sumubok sa katatagan ng Pilipino nung nakalipas na taon, laging pinasasalamatan po ang tulong ng Chuchi Foundation mula sa bagat, pagbaha, lindol at dilubyo ni Yolanda sa Visayas. Mga kaibigan, upang ibagi ang kwento ng pagmamahal at kawang-gawa, narito po ang Pangulo ng Chuchi Foundation Philippines, Mr. Alfredo Lee. Mag one-on-one tayo ngayon tungkol po sa aktibidades ninyo nung last 2013. Sir Tony, itong 2013 talaga grabe for our country, no? Doon sa August pa, nangyari yung habagat. Nag-clean up kami sa Binyan, ano ha? Tapos sa September, nangyari yung gira doon sa Zamboanga. Yes. So Chuchi very involved rin doon, no? Nagbigay tayo ng pagkain, gamot, at saka ngayon maraming schools doon na nasunog, no? So Chuchi ngayon mag-provide ng prefab classrooms doon. Sa Zamboanga po yun? Zamboanga. Okay. At saka may plano rin ng prefab housing kasi about 20,000 families walang bahay doon. We have received a letter from the Mayor Climaco of Zamboanga asking Chuchi. Yung prefab school, approved na yon, ano ha?
Prefab housing, we have, Yung school muna, mga ilang piraso po yun? ang school siguro mga 100 yun. Okay. Na prefab school classrooms, i-donate natin doon. Pagkatapos, may request ang mayor sa Zamboanga for prefab housing. Housing naman. So, ina-evaluate pa namin yun. Ano, ha? And then, alam mo, on October 15, ano nangyari sa Bohol? Lindol. No? Oh, yes. So, ang Tsuchi Foundation, pumasok kami doon. Ang ginawa namin, nagdala kami ng cash. No? Para sa mga tao doon, meron silang pera pangbili ng kagamitan nila. So, pumasok kami sa Bohol, dala kami about 5 million pesos. Okay. Tapos, yun ang dinidistribute namin sa Altequera, sa Laon. Pagkatapos, bumalik kami sa Manila, nag-prepare kami another relief. Nangyari naman itong November 8 na, Yolanda, no? Tinawagan kagad kami ni Master Cheng yan. She's in Taiwan. She's on top of everything. Alam niya anong nangyari. We were ordered to go right away into the Leyte. Una kami pumasok sa Ormoc. Pagpasok namin sa Ormoc, nakita namin talagang devastated din ng Ormoc, no? So, mga ilang days bago kayo nagpunta ron after the Typhoon Yolanda? November 8 is Typhoon Yolanda. Okay. November 13, pumasok na Alright. kami sa Ormoc 5 days after. Okay. And then November 15, pumasok na kami sa Tacloban. Nandun kami sa Anibong, pagpasok namin, nakita namin, ang mga tao tulala. Ganun. Nagtinginan, they don't know what to do. Pagkatapos, sa likod nila, puro basura, puro debris, walang naglinis. Nag-antay lang sila lahat ng relief goods. Paano natin sila matulungan? Sabi ni Master Cheng yan, madali lang yun, cash for work. Ang mangyari, cash for work, unang-una, malinis natin ang mga debris, mga basura. Pangalawa, ang mga tao have dignity of work. Sila ang nagtrabaho, galing sa kanilang pawis, galing sa kanilang effort, nakakuha sila ng pera, no? Ng tulong. Pangatlo, pag natanggap nila yung pera, anong gagawin nila? Bibili sila ng pagkain para sa kanilang pamilya, bibili sila ng gatas para sa mga anak nila, at saka ibang kailangan nila. Yun, yung economy ng Tacloban, mag-start to move. Alam mo ba magkano ang minimum wage dito sa Tacloban? 260 pesos per day. Per day. So sabi ko kay Master Ching, pwede ba bigyan natin sila 300 a day? They will be very happy already. Alam mo anong sabi ni Master Ching? Hindi pwede. 400 bigay natin. Like Ondoy, yung doon sa Marikina. And then, alam mo, in-announce na kagad namin doon sa Anibong ng mga tao doon. Bukas, mag-umpisa tayo ng cash for work. Punta kayo dito sa Leyte Progressive School. Dito tayo mag-meet, mag-umpisa tayo ng cash for work. No? Kahit ilan kayo. Tumawag ulit si Master Cheng Sabi niya, hindi pwede ang 400. Sabi niya, 500. Ginawa kagad 500. Kala namin, libo-libong taong darating kasi mga tao tulala, walang trabaho, di ba? Pero alam mo, ilang dumating ka, Tony? 610 people lang ang dumating. Ay, ganun? Pagkabigay namin ng 500, pag-uwi nila, the next day, alam mo, ilang dumating? 2,700. Grabe, siyempre, pamamalit. Totoo pala ito. Alam mo, on the third day, Tanggap nyo pa rin yung mga additional. yes. On the third day, 6,500. On the fourth day, 9,500 people came. On the fifth day, 15,000 people came. And you know, Ang Tony, dami pala nakinabang, ano? hindi ko malimutan, ang mga tao lumapit sa amin. Pakilang tanggapin niyo kami. Kailangan namin ang trabaho. Pero ang ibig sabihin, kailangan namin ang pera. Tumawag kami kay Master Cheng Yen. Ilan ba ang tanggapin natin? Alam mo anong sagot ni Master Cheng Yen sa amin? Unlimited. Ay, grabe. Sabi na, tanggap mo lahat. Anybody who wants to work. Who can work. Even in a family, hindi mo pwedeng ilimit, sabi niya, na isang pamilya, isang tao lang. Kahit 5 sila, pwede. Maximum nakatanggap kami up to 34,000 people a day. Times 500, that is 17 million plus a day na inject natin into the economy of Tacloban. Yung Anibong River, talaga, grabe. Punong-puno ng basura yun. No? Walang gusto magtrabaho doon. Pero pag nag-cash for work tayo, we invited some people to go down and start cleaning it. Isang araw lang. Nag-flow na yung river. Nag-inject almost 150 million into the Tacloban economy. Alam mo ba, Katony, just 2-3 days after nag-cash for work kami, ang mga tindahan, umpisa na nagbukas na. Kasi may pera. May bibili. Yes. Sino bang businessman ayaw magbenta kung may pera? Alam mo, after 5 days pa lang,
ang buong street, punong-puno nagbebenta, punong-puno ng taong bumibili kasi may pera ang mga tao. Tapos nagbigay pa kami ng cash assistance for shelter. Nag-report kami kay Master Chingyan. Alam mo, sa Ormoc at sa Tacloban, 95% ng kanilang bubong sira. No? Tapos ang mga tao are sleeping on the outside their home. Pag umulan, magkasakit sila, ganyan. Alam mo anong sabi ni Master Chingyan? Kailangan tulungan natin sila. A family of 1 to 2 members, you give them 8,000. A family of 3 to 4, you give them 12,000. A family of 5 and above, you give them 15,000. Tinanong ko, ilang barangay, ilang pamilya ang tulungan natin, Master Chingyan? I thought she will tell me maybe 2,000, 3,000 families. Alam mo anong sabi niya? Buong Tacloban. Grabe, no? I realized, Master Chingyan stand from the point of view of a calamity victim. Nakita niyo ba personal na talagang ibinili o ginamit po yung perang ibinigay niyo sa kagamitan nila o ano man yan? Wherever we go, makita namin mga bubong na bagong yero, nilapitan namin yan. Bago ng yero niyo Nasaan galing ang pera niyo? Sabi na, Tsuchi. Yes, talagang ginamit nila. We are very happy. Everywhere we go, no? Mga bahay, nagbago ng bubong, nagbago ng bintana, yung door nila naayos na. May isang siopaw vendor, nakita niya kami, just 2-3 days ago, nandun kami sa Tacloban, sa Rizal Street, naglakad kami. Tapos may somebody tumakbo sa amin, Tsuchi. May dala siyang basket, sabi niya, ako nagbenta ng siopaw. Isang araw, nakabenta ko ng mga 3,500 na siopaw. Ngayon, from cash for work to heavy equipment to cash assistance for shelter, now we are moving into the midterm now. Ang midterm natin is to provide prefab housing, prefab classrooms to mga schools. Kasi sabi ni Master Chingyan, the hope of the children is with education. Ang classrooms ng Tsuchi, kahit tawagin natin temporary classrooms, but because our structure is made of steel at saka gamit natin PVC, hindi po PVC canvas. yung pinaka-roof o... Yes, that can last for 5 years. Permanent, balakin nyo rin. Yes, we have done many in Indonesia, in Sri Lanka, in China, many places. Meron na tayong mga permanent housing, permanent school. Our project in Manila, in Cebu at Zamboanga, tuloy-tuloy. Kahit na nag-Yolanda, kahit na naglindol, kahit na habagat, walang tigil po. We keep on going on here, but because yung relief works is very important, hindi makaantay. No? So, kailangan double time kami. Double time. We promise Master Chingyan, pag hindi namin malinis ang Tacloban, hindi kami alis doon. Sabi ni Master Chingyan, ang Tsuchi hindi mayaman sa pera, mayaman sa pagmamahal sa kapwa. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Para sa mga may kahalintulad na gawain, ipagpatuloy lang. Baka ikaw na ang susunod na Lingkod Bayan Choice. Muli, maraming salamat po, Tsuchi Foundation, Mr. Alfredo Lee, at lahat po ng bumubuo at volunteers ng Tsuchi Foundation Philippines. Mabuhay po kayo and God bless. Maraming salamat muli sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa patuloy na suporta sa programang Lingkod Bayan. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Food Center ng Chinese General Hospital and Medical Center. Mr. Leonardo Yu, ang inventor po ng Challenge 21 board game at sa lahat ng membro ng Lingkod Bayan. Hanggang sa muli po mga kababayan, samahan kami tuwing araw po ng Biyernes, alas 5:30 ng hapon at Sabado, alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa kaibigan mo, Light TV Channel 33. At syempre, mapapanood din po sa lahat ng cable provider sa buong bansa. Hangad namin ang personal na serbisyong mararamdaman. Kung hindi ka makatulong, huwag kang makaperwisyo. Ako po ang inyong lingkod bayan, Tony Falcon. Talino mo, tatak mo ay Pilipino, galing mo at husay mo, bilib sila sa Pilipino.